Ang King of Pentacles ay kumakatawan sa isang tao na nagtagumpay na sa kanyang endeavors or businesses, personal or otherwise. Hindi tulad ng ibang mga hari na maaaring magmukhang balisa o nagpapagod sa kanilang mga responsibilidad. Ang hari ng Pentacles ay kalmado at may tiwala sa sarili. Kumbaga, alam niya na nakuha niya na yung nais niyang makamit. Pinaghirapan niya ang tagumpay na ito at ngayon tinatamasa niya na ang mga bunga ng kanyang pagsusumikap. Ang hari na ito ay mapagbigay, responsable at praktikal, ngunit hindi interesado sa panganib o pakikipagsapalaran. Kumbaga, secure na siya tapos hindi na siya mag-gamble or magte-take ng risks. Dahil alam niya yung value ng wealth na na-achieve niya or nakuha niya. Pero galing sa security na to ay generosity and responsibility. Kumbaga hindi siya reckless at careless sa kung ano ang meron siya. Dahil alam niya nga yung worth nito. Masaya ang hari sa kanyang posisyon sa buhay at meron siyang wisdom na alagaan at kapitan ang mga praktikal na aspeto na kung saan nakasalalay ang kanyang tagumpay. Tulad ng Reyna ng mga Pentacles, ang King of Pentacles ay may connection din sa kalikasan. Merong certain humility na pinapakita ang hari na ito. Dahil bagaman ang kanyang kastilyo ay sumasagisag ng kanyang katayuan at kayamanan, mas gusto niyang magpahinga sa kanyang hardin. So kung titingnan natin, yung kastilyo, yung palasyo ng hari na ito, nasa likod, 'di ba? Yun yung castle niya. Pero nandito siya sa parang mga damo-damo, puro mga dahon at mga vines at kung ano-anong halaman yung nakapaligid sa kanya. Parang tinubuan na siya ng mga halaman. Ito ay dahil talagang ina-appreciate niya or sobrang chine-cherish niya yung abundance na meron siya. Pero yun nga, meron siyang certain humility dahil hindi siya nakaupo sa trono ng kanyang castle. Instead, nandun siya sa hardin, sa kanyang munting hardin na pinalilibutan ng mga bulaklak. Ang kanyang kasuotan naman ay may mga ubas na simbolo ng tamis ng buhay at ng kanyang kakayahang i-appreciate ito. So, ito yung mga ubas kumbaga na nakasabit sa kasuotan niya. So, what does this say about the King of Pentacles? Essentially, ang King of Pentacles ay someone na talagang tinatreasure yung mga nakamit niya at pinapahalagahan yung mga bagay na meron siya. So, he doesn't take things for granted kasi alam niya yung value na ito dahil talagang matagal niya tong ginusto. Kumbaga, ang kwento nga ng hari ng Pentacles ay nakuha niya na yung nais niyang makamit. Pero pinagdaanan niya yung mga trials at mga pagsubok para makuha yung mga yaman at matapos yung endeavors na gusto niyang ma-achieve. So, may mga pinagdaanan siya. Kaya alam ng hari na ito yung tamis ng tagumpay dahil sa mga pinagdaanan niya. At dahil doon, hindi siya madaling bumitaw sa mga practical na aspeto kung saan nakasalalay itong tagumpay na ito. Yes, meron siyang angking generosity dahil mapagbigay siya dahil alam niya kung saan siya nanggaling. Pero hindi niya nire-risk or ginagambala yung mga bagay na nagdala sa kanya kung nasan siya ngayon. Kumbaga hindi niya pinapahamak yung estado niya sa buhay. Meron siyang wisdom para alagaan yung mga
kung anong meron siya ngayon. Kaya hindi siya reckless or careless. Sa isang tarot reading, kung ang hari ng Pentacles ay katabi ng Fool mula sa Major Arcana, makikita natin ang isang magandang balanse sa pagitan ng material at spiritual na mundo. Ang hari ay sumasagisag ng tagumpay, kayamanan at katatagan, samantalang ang Fool ay kumakatawan sa panloob na kalayaan at masayahing diwa, kumbaga. So, we can see the balance between material wealth and spiritual growth and development kapag magkasama sa isang reading ang King of Pentacles tsaka yung Fool. Together, ipinapakita nila na maaaring magtaglay ng material na tagumpay at spiritual na kapayapaan ang isang tao. Hindi sila mutually exclusive. So, hindi porket someone has a lot of material wealth or material gain, hindi porket ganun ay shallow na sila or wala silang spiritual depth. Dahil ang tunay na kaligayahan ay ang balance between these two. So, of course, meron talagang mga tao na they know what they have and they truly appreciate the things that they have. So, madami silang material gain but at the same time, hindi nila hino-hoard yung wealth na yun, hindi sila greedy. Kaya, 'di ba, generous yung King of Pentacles kasi hindi nakasalalay sa greed niya yung pagkapit sa mga bagay na meron siya. So, kasama dito yung gratitude sa things that we have in our lives. 'Di ba? Generosity and gratitude often are the two sides of the scales pag binabalance natin ang materiality and spirituality. Kasi deep down, we know na thankful man tayo sa material wealth ay hindi talaga yun ang pinaka-importante sa buhay. Kumbaga, it's not all that there is. 'Di ba? All that glitters is not gold. Mas may mga bagay na mas importante pa. Tapos hindi porket madami tayong material wealth ay nasa atin na ang pinaka mga mahalagang bagay sa buhay. Hindi. Dahil alam natin na spiritually, ang mga bagay ay, lalo na ang buhay ay may iba't ibang yaman na mau-offer. May mga abundance na hindi material, kaligayahan, relationships, 'di ba? Experiences, wisdom. And lahat 'yon ay nasa side ng spirituality and spiritual wealth. So, alam ng hari na ito, lalo na kapag kasama niya ang Fool sa Major Arcana, na ang tunay na kaligayahan na makakamit natin sa buhay ay nanggagaling sa pagbalanse ng panloob at panlabas na mundo, kumbaga. 'Di ba? The external and the internal. Kapag balanced yung dalawang yon, ibig sabihin aligned tayo or in balance tayo with nature. Hindi tayo greedy, which is an internal trait na gusto natin sa atin lang mapupunta, atin lang lahat, ganon. Meron siyang balance with the external. Kaya grateful tayo and meron tayong capacity to be generous with what we have. Ngayon, other interpretations ng King of Pentacles is meron tayo dito yung Tattoo Tarot, tsaka yung King of Pentacles from 88 Miracles. Makikita natin na very similar yung depiction ng hari dun sa dalawang baraha na ito. So, dahil alam natin yung ibig sabihin talaga ng baraha, kahit wala yung kwento nung hari sa hardin, ay alam natin yung gustong sabihin ng card. So, dito sa 88 Miracles Tarot tsaka sa Tattoo Tarot, makikita natin na pinapakita lang yung hari. Pero alam natin na this represents a person
who is generous because yung hard work nila nag-pay off na. And they truly treasure and cherish what they have. Dito naman sa illuminated playing cards, so dahil nga pwedeng gamitin ng playing cards to substitute for tarot cards, pero yung minor arcana lang dahil walang major arcana sa playing cards, ang equivalent kasi ng pentacles ay yung diamonds, yung suit ng diamonds sa playing cards. So yung King of Pentacles sa tarot cards ay King of Diamonds. Ngayon, kapag baliktad sa isang reading ang Hari ng Pentacles, ito ay maaaring magpahiwatig ng kabiguan o stagnation. Ipinapakita nito ang kakulangan sa joy or kaligayahan, hindi pagkakontento at pagdududa sa sarili. So, imbes na maging matatag at sigurado ka sa kinatatayuan mo, ang reverse King of Pentacles ay maaaring nagsasabi na ang hari ay nakakaranas ng pakiramdam ng kawalan or loss, di ba? Maaari rin itong magpahiwatig ng isang tao na gagawin ng lahat para magtagumpay. So, merong reversal dun sa kanina na nakuha niya na yung mga nais niyang makamit, tapos nagtagumpay na siya sa mga endeavors niya. Meanwhile, itong baliktad na hari na ito is gustong-gusto niyang makuha yung bagay na yon, gagawin niya lahat. He will stop at nothing until he gets what he wants. So, fueled by greed na kasi gusto niya talagang makuha. Tapos, he will do everything he can. Even if it means na gagamit siya ng mga hindi tamang pamamaraan. So, bahala na kung sinong matapakan niya or masagi or masaktan niya along the way basta makuha niya yung gusto niya. So, ayun nga. Upright, ang King of Pentacles ay someone na may balance at in tune with nature. 'Di ba? Yung internal tsaka yung external. The material and the spiritual. Pero ang reversed King of Pentacles ay nagpapakita ng isang tao na nawalan na ng ganitong connection. So, naputol na yung connection niya sa nature or yung alignment niya sa abundance ng nature. Kaya, hindi na balanced yung internal tsaka external worlds niya. Ang pagkakahiwalay na ito ay nagdudulot ng weakness, pagkabalisa at posibleng mga emotional and spiritual problems. Kasi nga, nawala na yung security niya sa sarili niya. Tapos, hindi niya makuha-kuha yung gusto niya. Kaya, meron ng certain fuel of greed and resentment na magde-develop sa emotions niya. So, yun ang reversed King of Pentacles. Imbes na generosity ang pinapairal, merong greed to get what he wants. Kaya sa isang tarot reading, kung ikaw ang sinasalamin ng King of Pentacles, maaaring pinapakita niya sa'yo na nasa space ka ng circumstances mo na nafe-feel mo itong hopelessness na ito. Kaya gustong-gusto mong makuha yung gusto mo kasi you feel na nabigo ka or stagnant ka. So, pinapakita niya ito for self-reflection. Na kung titingin ka sa salamin, ikaw ba yung hari na tinatreasure at pinapahalagahan yung mga nakuha niya at mga pinagdaanan niya, o ikaw ba yung hari na dahil sa pagkabigo ay gagawin mo lahat, makasakit ka man, makuha mo lang ang gusto mo. Yan ang sinasabi ng King of Pentacles. Hanggang sa muli, like and subscribe para makita niyo mga videos namin tungkol sa fortune telling at mga tarot cards.